Hey yo, what's up sa inyo mga kapengyo? At today meron na naman tayo napaka-init na reaction video. Ed Tolentino nagsalita na nga about nga rito sa hindi matuloy-tuloy na laban ni Janrel Casimero at Naoya Inoue. Ito pala ang buong dahilan kung bakit hindi nga matuloy-tuloy ang inaantay ng lahat. Dahil alam naman natin mga kapengyo, napakatagal na panahon na hinahamon ni Janrel Casimero etong si Naoya Inoue. Pero bakit nga ba hindi talaga matuloy itong laban na ito? At tara mga kapengyo, wag na natin patagalin at sabay-sabay natin panoorin dito kay Ed Tolentino. Ngayon mga kaibigan, pag-usapan natin ang isang issue na talagang hindi lumalamig, ang bakbakang Janrel Casimero at Naoya Inoue. Kay tagal pinlano, kay tagal inaasam-asam, pero mapahanggang ngayon ay isang panaginip pa lamang. Yes. Ang tanong mga kaibigan, ano ang mangyayari kung hindi matuloy ang Casimero versus Naoya Inoue? Well, simple lang. In my opinion, it will go down as one of the best fights that never happened. Isa sa mga pinakamagandang laban na hindi nangyari. Yun nga yung nakakalungkot dito mga kapengyo Ito sana talaga yung isa sa pinaka inaantay natin at pinakamagandang laban sa kasaysayan bukod kay Mayweather at Pacquiao. At talagang ito sobrang gigil na gigil no ang mga boxing fans dito. Kahit mismo sa Japan yung ibang mga Hapon gustong-gusto nga nila makita itong laban na ito. Pero syempre yung mga kontra at mga basher ni Utol Casimero ayaw na ayaw naman ng iba. Pero marami pa rin talagang naniniwala no na magtatagpo pa din itong si Casimero at Naoya Inoue. Hindi po ito bago sa boxing history mga kaibigan, sapagkat pag tinignan natin ang nakaraan, makikita po ninyo may mga pinili tayong laban na napakaganda sana kung nangyari. This fight, kapag hindi natuloy, will go down as one of the best fights na hindi nangyari. Sapagkat naniniwala po ang inyong lingkod mga kaibigan that among our fighters right now, si Janrel Casimero ang may pinaka-best shot dito kay Naoya Inoue. Real talk yan mga kapengyo, kahit mismo si Ed Tolentino, no, si attorney talagang naniniwala siya na si Janrel talaga ang may best shot no dito kay Naoya Inoue na pwede talaga makapagpatulog. Even though na marami na tayong mga Pinoy boxer na sumubok kay Inoue pero hindi nga nagtagumpay, malamang sa malamang no si Janrel talaga yung pwedeng makatalo rito kay Inoue. At yun yung nakikita ko talaga no sa boxing style pa lang ni Naoya Inoue at boxing style ni Casimero pasok na pasok po talaga no yung left hook dito ni Janrel Casimero kay Inoue at saktong-sakto rin yung tangkad ni Inoue para madali talaga ni Janrel no. Kaya yun din siguro yung kinakaalangan ng kampo nito ni Inoue. Taglay niya experience, lakas ng suntok, yes, at tibay, bagay na hindi kayang ibigay ng ilang mga Pilipinong boksingero kontra kay Naoya Inoue. Tama. Yun nga lamang, mayroong isang key ingredient na wala, at ito yung disiplina, yung pag-monitor sa kanyang timbang na So yun nga yung nagiging problema talaga ni Utol Janrel no, yung kanyang timbang. Kahit mismong analyst na no, si Attorney Ed nagsabi na nga talaga na talagang lahat ng experience, skills ni Utol Janrel nasa kanya na no. Kumbaga gifted nga 'di ba? Sabi nga ni Nonoy Neri, gifted talaga itong si Janrel. Pero ang problema lang talaga niya, yung talagang tuwing weight in siya, tuwing magtitimbang no, doon siya nagkakaroon ng issue, which is hindi maganda kasi bawal na bawal talaga sa boxing. So dapat talaga magkaroon siya ng conditioning coach at titingin ng mga pagkain niya no. Kumbaga ijejeta talaga siya. Kasi yung training na kay Casimero na anytime pag nag-training si Utol Casimero, talagang alam niyo yan, talagang bakbakan yan pag nag-training yan. 'Di ba? Sabi nga ni Nonoy Neri, kilala ko yan si Janrel, pagka nag-training yan, alam ko na talagang patay kung patay yan. Nandun na sa kanya yun Ang problema na lang no, yung sinasabi ni Attorney Ed talaga na pagdating sa timbang. giging ikangay balakid sa isang laban kontra kay Naoya Inoue. Oo. For the record mga kaibigan, dapat ay 2 beses nang pwedeng nangyari ang bakbakang Inoue versus Casimero. Ayun no. Una po itong ikinasa noong April 2020 sa Las Vegas, Nevada. Noon ay mga bantamweight champion si Inoue at si Casimero. Hawak ni Inoue ang WBA at IBF bantamweight title, samantalang WBO bantamweight champion naman si Janrel Casimero. Pero hindi po natuloy ang labang ito bagamat pirmado na sapagkat nagkaroon po ng COVID-19. Nako po, talaga naman no, hindi talaga matuloy-tuluyan itong si Naoya Inoue no. Nagkaroon pala ng COVID-19 noon kaya hindi natuloy, nakansela. So April 2020
na-cancel ang labang Casimero versus Inoue. Nang nag-resume ang pro boxing later in 2020, ay hindi na po ibinalik ang laban at sa halip, they went their separate ways. Iba na ang nilabanan ni Naoya Inoue at iba naman ang nilabanan ni Jonrel Casimero. Maswerte pa talaga tong hapon na to mga kapenyo dahil kung noon pa sana, noong 2020 niya nakaharap si Jonrel Casimero, maaaring may kalagyan din talaga etong si Naoya Inoue. Sineswerte pa mga kapenyo, no? Now, this fight could have still happened, in my opinion, in December 2022. Noong December 2022, mga kaibigan, naglaban si Naoya Inoue at ang WBO Bantamweight Champion si Paul Butler ng Inglaterra. Dapat si Casimero yun at hindi si Butler. Bakit ikanyo? Because Casimero was supposed to fight Butler in December 2021 sa Dubai. Hindi natuloy because of weight issues. Yes. Nireset to April 2022. Hindi rin po natuloy sapagkat nahuli nagsasauna itong si Jonrel Casimero, bagay na ipinagbabawal ng Boxing Commission doon sa Inglaterra. So hindi rin po natuloy. Dapat Casimero versus Butler. And I thought Casimero would have knocked out Butler in that fight. Totoo yan mga kapenyo, no? Dahil napakaganda ng kondisyon, no, ni Utol Jonrel Casimero noon at maraming nadismaya. Doon na nagsimula yung mga naging issue, no, neto ni Utol Jonrel about dito sa UK nga mga kapenyo, no? At talagang kung nataon lang, no, na nakalaban ni Utol Jonrel Casimero ito si Butler, sigurado may kalalagyan talaga to mga kapenyo. Ang nangyari, si Butler, nilabanan si John Sultan, and later on, nung matanggalan ng WBO title si Casimero, na-promote to regular world champion itong si Paul Butler. Naging Ayun. WBO Bantamweight champion nang hindi naman tinatalo ang totoong kampiyon na si Jonrel Casimero. Oo, kaya pala tumaob-taob to kay Naoya Inoue po. Hindi man lang kasi siya dumaan sa totoong champion talaga. Kaya nung si Inoue na, yung nakaharap niya, na champion na rin talaga, ayun, kita nyo naman yung nangyari, di ba, yung resulta. Talaga swinerte lang din ton si Paul Butler dahil di sa pagkakamali ni Utol sa timbang nga nila at sa pagsasauna. Nung panahon na yan mga kaibigan, mainit na si Inoue sapagkat gusto niyang i-unify ang lahat ng bantamweight titles sa boxing. So Okay. December 2022, nagharap si Butler at si Inoue at ni-knockout ni Inoue si Butler para maging undisputed bantamweight champion. Dapat si Casimero yun. Dapat yung laban na yun ay Casimero versus Inoue. Kung hindi nagsimula itong problema ni Jonrel sa kanyang timbang, sana'y natuloy na ang labang Casimero versus Inoue. Ngayon, Grabe mga kapenyo, no? Sobrang, alam nyo, habang kinikwento ni Ed Tolentino to, talagang kinikilig pa rin ako pagka naririnig ko yung Jonrel Casimero versus Naoya Inoue. Talagang gustong gusto kong makita Gustong gusto kong masaksihan mga kapenyo. Even though na 50-50 fight yon, manalo matalo talaga tayo doon. Pero alam natin, no, na talagang lalaban at lalaban si Utol dito at ina-knockout etong si Naoya Inoue, no? hindi po natin alam kung saan patungo ang labang ito, kung matutuloy pa ba o mananatili na lamang ikangay panaginip. Oo. If this fails to materialize, sabi ko nga mga kaibigan, it will go down as the best fight we never saw. Masakit, po, pero yan pa'y parte ng history ng boxing. So yan mga kapenyo, rinig naman natin kay Ed Tolentino, no, na kahit nga masakit talaga, parte daw po talaga ng boxing yan. Which is wala tayong magagawa dahil nga alam nyo yung panahon na mismo ang nagsasabi na hindi talaga sila magkaharap, hindi sila magkatagpo. Kumbaga pinagtagpo pero hindi tinadhana. Ika nga nila, 'di ba? Talagang isipin nyo nung 2020 pa pala, no, muntik na sila magkaharap tapos nagkaroon ng COVID-19 kaya naudlot. Tapos pangalawa, issue nga neto ni Utol Jonrel Casimero kay Paul Butler kaya hindi na naman niya nakalaban. So ang daming alam niyo, ang daming aberya na nangyayari palagi tuwing haharapin pala niya etong si Naoya Inoue. Pero sana naman sa pangatlong pagkakataon, no, if ever lang, ito yung aking sariling opinion lang na kung matuloy talaga, dapat pagbutihin ni Utol at dapat talaga, alam na niya, disiplinado na pagdating sa weight in, no. Kahit pa sa mga susunod niyang laban ngayon, sana ganun na para at least makita talaga siya, no, ng kampo ni Inoue na talagang, alam mo yun, pulido na lagi ang Jonrel Casimero. So yan mga kapenyo, ano nga masasabi nyo dito nga sa naging opinion ni Attorney Ed Tolentino? Agree rin ba kayo kung bakit nga hindi matuloy-tuloy ang Inoue versus Casimero? Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo mga kapenyo at lahat po yan mga basa ko. Maraming salamat mga kapenyo. Kita-kita lang tayo sa sunod kong reaction videos.